Good morning, good afternoon, and good evening ka internationals. Kamusta po kayo dyan? Isa na namang napakaganda at napakasulit na podcast episode natin ngayon. This is Chris Calumberan and this is Usapang Biyahero, Tambucho Podcast. Napakaganda po at napaka-blessed po ng araw na to dahil binisita po kami ng mga taga Abu Dhabi. Nagtanggal katilang naman daw sila at naisipan nilang bisitahin kami sa Dubai at pumunta ng Fujairah, Khorfakan para rito sa napaka-special na location, Al Shuhub Rest Area. Ito po yung tinatawag na UFO na naglanding sa ibabaw ng mountains ng Fujairah. Napakaganda yung scenic route. Makikita nyo po doon sa ating mga B-rolls na hinanda namin sa inyo using Insta360. Makikita nyo po yung mga twisties na ginawa namin at napakasarap at napakaganda, napakasulit, sarap ng experience kapag ka umaakyat sa mga twisties na ganito at lalo na kapag kondisyon ng inyong mga motor. Napakaganda po ng experience yun. Nakahanda po ngayon isa sa ating mga kapitapitagang member ng Abu Dhabi chapter ng Tambucho. Napakagwapo po. Very active po siya pagdating sa mga long rides, lalo na kapag pupunta sa Dubai. Lagi ko po siyang nakikita. None other than Cabin Chris Palatao. Kamusta, sir? Yun. Aywa, kamusta, sir? Ayos lang. Poging-pogi. Kamusta naman yung biyahe? Okay naman. Long ride, meat place pa lang, long ride na eh. Kaya ang layo ng rides ng meat place. Anong oras kayo umalis ng Abu Dhabi? Mga 6, nag-take off kami doon, mga 6:10. 6:10? Kasi yung mga iba, nasa city sila eh. So iba yung kwan namin. Mas malapit kasi kami doon sa highway na going from Dubai. So instead of going pa kami ng city, mag-meet up, so dumiretso na lang. Dumiretso na kayo rin sa labas, sa labasan. Oo nga naman, tama nga naman. Kasi sayang pa yung gasolina sa kayo. Rendezvous. Kailangan talaga yung pinaka-convenient para sa lahat para makalabas na kagad papuntang Dubai. So kung pupunta pa kami ng city, maaga pa kaming aalis. Very good, very good. Sir, ilang taong ka na nagmomotor? Since 2020. Bago lang rin, Dito lang rin? Dito lang din. Paano mo naisipan magmotor? Ano yung first bike mo? Actually, nung nasa company ako, nakikita ko na yung kasama ko sa trabaho. Shoutout mo yung pangalan mo. Peter Narag. Peter Narag. Shoutout sa'yo, Peter Narag. So, siyang nag-con sa akin na mag-motor that time ng mga kasama. Then, ang first na motor ko is MT-09. MT-09. Itong nasa sa'yo pa rin. Which is nasa akin pa rin ngayon, yung minodified ko sa single arm sa rear. Nice. So yun. And then, after that, so nakapag-ride ako, nakilala ko sila Albert from BMW. Matagal nang nagra-rides dito. Si Albert nakabase sa BMW Abu Dhabi. Abu Dhabi. Sa Australia na ata siya. Wow, down under. Shout out to you, Albert. Then, pinakilala niya sa akin si Vice President MJ. So, that time, in-introduce ako sa Tambucho. So kay MJ na mismo na gano'n. Siyempre. Ang motor ni MJ nun, F750. 750. Gusto yun. Very good. Shoutout tayo, Vice MJ ng Abu Dhabi. Magkikita rin tayo pagdating natin sa Family Day, Alain Rotana. Kamusta naman? Kamusta naman ang buhay pagmumotor? At ano yung napupulot mo rito sa pagmumotor na to? At medyo maganda yung naipundar mong second bike, super bike. Actually, so dalawa na yung bike ko, di ba? So nauna yung MT-09, which is yun yung minodified ko. So by my own, hindi ako nag-ask sa mga ibang machine, mga workshop. So ako lang ang gumawa. Sa bahay lang. Then nung mga few years, gusto kong bumili ng mas malakas. Sports bike. So that time nakabili naman ako. At that time nung nakabili ako syempre aggressive ako. Syempre medyo bitin ako sa MT-09. Naging aggressive ako. Ayun nga, naging maganda yung rides ng that time. So hanggang sa naging tag-init na yung panahon, so nagra-rides pa rin kami. MT-09, Yamaha, Japan pag may time. Pero maganda ang MT-09. Sa totoo lang.
Oo. Kailangan mo lang siyang kung gusto mo pang mas lumakas, kailangan mo lang siyang i-tune. Yun lang yung magiging kon. Ano ba yan? Advice ba yan na binibigay mo sa akin? Naka-Tracer 09 kasi ako. Nagpalit ako from BMW GS. You can say downgrade Tracer 09, pero syempre mas modelo to. At the same time, iba yung feeling. Mas marami kang nagagawang bagay na hindi ko magawa sa GS dahil nga sa maneuverability, agility, at syempre yung handling niya napakaganda. So dun sa 09, ano yung pinalit mo? SR1000? S1000RR. S1000RR. So BMW. Hindi ko naman siya pinalit pero nag-upgrade lang. Bumili ng isa. Isa pang advice yan. Huwag ka magpapalit, magdadagdag ka lang. Yung isang advice naman, kasi ang una, pagka beginner kang biker, kailangan mo lang gumamit ng bike na mga 400 to 600cc. Yan yung mga entry level. Yung entry level talaga. Yan yung talagang... Pero nag-900 ka. Hindi siya maganda. Hindi mo ma-appreciate yung learning curve tsaka yung progression pagdating kasi sa kung motorbikes. Ang isang advice dyan is yung pag beginner ka kasi makati yung kamay mo eh. Makati yung, alam mo yun, ganun ka lang, ganun, tiga ka ng tiga. So yun yung magiging kanya. So kung ganun ang mangyayari, magiging aggressive ka. So point of view, baka mawalan ka ng mga yung balance o mapupunta sa accident. So yun yung magiging... Actually yung the best kasi kaya kaya lower CC din. Dahil sa maneuverability tsaka yung mga slow riding. Kasi kapag hindi ka nagsimula talaga doon sa foundation ng slow riding, mahihirapan kang mag-progress. Mahirapan kang mag-progress. Mabilis ka nga sa street. Tapos yung slow riding mo, hindi mo na-improve, mahihirapan ka. Lalo na, tsaka hindi mo din ma-appreciate yung progression ng from lower CC kasi may comparison ng bawat bike, may comparison siya. Ganito, ito yung kulang rito, ito yung kulang rito. Ano naman yung pare? Share mo naman yung isa sa mga hindi mo makalimutang experience. Yan ang hindi ko makakalimutan na experience, yung accident. So nung wala pang isang taon yung S1000 ko at the time. So second hand kasi siya. So syempre ako naman aggressive akong gamitin. And then at the moment na ginagamit ko siya, gustong-gusto ko siyang tigain. Yun yung naging kon ko. Ang aksidenteng nangyari sa akin nung nagkayayaan kami ng grupo, so napunta kami ng Jebel Hapit, which is yun is curving area going up. Pa-south. Pa-south kami. And Jebel Hapit, let's say. Sa Jebel Hapit exactly. So na-aksidente ako doon. So by the way, Jebel Hapit is one of the highest peak here in UAE. Located siya sa Al Ain. Yan, napakaraming twisties. Saka talagang binibisita yan ng mga motor sports enthusiasts dahil sa kanyang angking katangian ng kanyang kali. And then, after that, so, yun nga, ang accident na nangyari, kasi ako yung nag-lead ako. And then, syempre, nandun na yung aggressive ko na paakyat. Then, may bato. Syempre, niwasan ko yun. Then, suddenly din, may papasok na sasakyan. Pababa na sasakyan. Curve area, nag-skip din ako doon. So, after that, bangga na ako sa barrier. So, tumalapon na ako doon. So, napaka-importante po kasi yung kung magra-rides ka talaga, kailangan mo yung mga safety gears. Safety gears. Kung wala yung safety gears ko, baka patay doon. Wala. Helmet ko basag. Then yung naka-full suit ako that time. So yung full suit na yun, full leather suit, yung pang race. Kung wala yun, baka bali-bali na yung buso. So, papasalamat ako doon sa Panginoon at least. Ako lang buhay pa. And then, ang nangyari sa akin is na balian lang ako tong collarbone. Which is the dalawang fingers. Normal accident. Normal incident. So, both of them is titanium. And then ito na titanium din. Pagka-Wolverine ka na ngayon.
2 months for recovery. 2 months. Habang nagre-recover na that time, inaayos ko yung motor ko. Therapy talaga. Therapy. At papasalamat naman ako sa mga kasama natin sila. Shoutout kay JP, kay Raymond, especially kay Jason, which is sila yung tumulong sa akin, nakasama ko nag-grads. Hindi nila ako tinantanan na tulungan hanggang sa pag-alis ko sa hospital. So, salamat ako. Especially kay Bro Jason, it's Tambucho rin sila. Siya yung, nung after ng accident ko, wala kasi si Mrs. siya na yung nag-drive ng sasakyan ko papuntang Al-Ain, papuntang Abu Dhabi, Al-Ain, Abu Dhabi. So, nagpapasalamat ako doon. Malaking bagay na tulong yun sa akin. Which is, alam din naman nila. So, yun yun. Ganun talaga no? Kasi nga, the bigger the risk, the greater the reward. Bakit ba namin ginagawa to? Alam namin risky, di ba? Pero kasi, ano yung dahilan bakit mo ginagawa yung pagmumotor? Kahit alam naman natin risky. Ano sa palagay mo yung nagbibigay sa iyo yung return of investment mo sa pagmumotor kumpara kung hindi ka nagmumotor ngayon? Iba kasi yung feeling na nagmumotor ka yung kasama mo yung mga kasama mo nagmumotor. Yung feeling ba na naalis yung stress mo? Katulad yan, nasa trabaho tayo, minsan stress sa work. So yung pagmumotor na yun kasi minsan nakakaalis ng stress natin. Saka yung feeling na hindi ka nag-iisa. Kasama mo yung mga kasama mo. Rides kayo, kumakain sa labas. Which is napaka big thing na nagra-rides ka. Papaliwanag ko sa inyo in addition to that. Kasi ang nangyayari niyan is nailalayo ng pagmumotor yung isip natin sa pag-iisip, lalo na kapag sa trabaho, sa problema. Kasi kapag ka nakamotor ka, kailangan yung attention mo nasa kalye. Kailangan yung attention mo nasa pakiramdam mo sa makina. Kasi kapag ka nawala yung attention mo, kagaya kapag sa pagdadrive, pag nagdadrive, andyan yung may katabi ka, nag-uusap kayo, andyan yung may katabi ka, kumakain ka, nagtetelepono. Sa motor, wala. Hindi ka pwede mag-telepono. Naka-focus ka dun sa present moment na para siyang meditation na rin. Very spiritual para sa amin yung motor. Iniisip ko nga yung kagabi parang ang motor yung church Para siyang church. Kasi dito napapalapit yung napapalapit yung sarili mo sa katawan mo. Dahil pinapakiramdaman mo, hindi lang yung katawan mo, kundi yung motor mo, tsaka yung safety mo na rin kapag nag-motor. Ano yung mga advice mo sa mga ka-member natin? Although, please visit www.tambucho.com and sign up for your membership. We promote safety, camaraderie, and collaboration. Yan. So ano yung last message sa mga kasama natin, final message para sa podcast na ito? Para sa akin, yung katulad ng experience ko sa nangyari sa akin, which is napaka-importante yung safety, which to say na yung safety gears ng magmumotor. Then, ang pinakamahalaga, before kayo mag-rides, magdasal muna kayo. Which is napaka-importante. At by the way, nung rides namin yun, sa excited kong pumunta ng Jebel Hapit that time, nakalimutan kong magdasal. Diretso lang. Sa pang i-add ko, napaka-importante yung behavior. Attitude. Kung paano ka mag-rides. Mental discipline talaga. So, napakagandang additional yan. Minsan kasi akala ng mga ibang tao, pag nag-rides ka, nakasakay ka ng motor, parang pagka galamay mo na yung motor, parang nawala ka na wala na yung utak mong aksidente. Rides ka ng rides. So yung behavior na yan, kailangan nating i-implement always. Yun nga, katulad ng road rage. Imbis na mainis ka, pabayaan mo na yung sarili mo kasi syempre, okay lang yan. Either wag mong personalin. Huwag mong personalin pag yung mga road rage. Kasi pagka ninervyos ka o yung mga nagagalit ka, yun yung magiging cause ng yung isang mga litsa para mawala yung decisioning decision mo. Oo, tama. Kung sasum up natin, that is safety, very important. Oo. Mental stability, tsaka discipline. Meron ka bang shout out? Kamag-anakan mo, manonood sila nito, pare. Shout out na lang po sa family ko, sa mga asawa ko,
For sure. Anong name ng asawa? Karen. Karen, maraming salamat sa pagpapahiram sa amin kay Chris. Napakabait na tao na ito. Then, of course, sa Tambucho leaders and mga people ng grupo. Wow. Maraming salamat. Talagang ihahatid namin sa inyo isang napakagimbal-gimbal at kagilagilas na episode. Ito na naman, isang Tambucho moment. Usapang Biyahero, Tambucho Podcast. My name is Chris Calumbiran and Kevin Chris pala. Kevin Chris. Tokayo, sasabi sa inyo na ride united and roar Together. together. Ride strong and ride safe. Maraming pong salamat at hanggang sa muli. Cheers. Ayun, thank you. Bayad na lang.